Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger from Albay. Pag-usapan po natin yung importante itong maintindihan ng ating mga mamamayang Filipino. Yung nilaunch ng ating Pangulong Bongbong Marcos na programa sa LRT-MRT, yung tinatawag na Pamilya Pass. Every Sunday siya, Pamilya Pass 1+3 promo, handog ng Pangulo every Sunday. Nilaunch siya mga kababayan. Ang ibig sabihin nito, Pay 1, Ride 4 at MRT, LRT on Sundays. Madaling sabi, para mabigyan mga kababayan ng pagkakataon yung pamilya, family-oriented kasi yung ating Pangulo. Kaya nang pumunta siya doon, kasama yung buong pamilya niya. Si First Lady Lisa Marcos, si Congressman Marcos, at yung ibang mga anak niya pa, si Joseph Simon, at saka si William Vincent, si Benny. Ganyan kamahal at kaalaga para sa ating Pangulong Bongbong po ang pamilya. Kaya nilaunch niya po ito, Pamilya Pass. Yan o. The President led the launching of the Pamilya Pass 1+3 promo across Metro Manila, across Metro Rail Transit 3 or MRT 3 and LRT 1, 2 and 2. Aims to alleviate financial burden of transportation sa mga pamilya po. Kaya kung apat kayo na magta-travel, gagamit kayo ng MRT, LRT, isa lang yung babayaran. O di ba napakagandang Pag Sunday, kasi pag Sunday mga kababayan, ito yung family day na yung mga pamilya, mamamasyal, magsisini, magsisimba. Makatipid sila mga kababayan pag gumamit ng MRT, LRT. At gustong mabawasan ng ating Pangulo ang gastusin ng pamilya pag nagta-travel po sila tulad ng pagsimba. Di ba napakagandang programa? Kaya sabi ng ating Pangulo, for Filipino culture niya kasi, every Sunday is a family day. This is an opportunity to give our fellow citizens time to appreciate Sundays. Sabi ng ating Pangulo, we know the struggles of commuters. We often hear that they lack time for their families. That's why we are giving them the chance to be with their families through the Pamilya Pass 1+3 promo. Diba napakaganda mga kababayan? So sa ilalim ng programa, the Department of Transportation, DOTR said, the Metro Manila rail lines will offer free rides for up to 3 family members, including parents, children, grandparents, and grandchildren, siblings, as well as uncles and aunts, or guardians with dependents. So sabi po ni Secretary Dizon, wala niyang age limit dito and no need to present any identification or proof of relationship to any family member with availing the promo. Ano ba yan Ano ba niyan? Basta't maggrupong apat, kahit hindi magkakapamilya. Kahit magbabarkada na lang mga kababayan. Apat na niya kami. Magkaano-ano na niya kayo. Magkakapatid na niya kami, pero magbabarkada. Okay na yon, Sunday lang naman po. Kahit yung barkada po, ang trato, family, kaya wala man, hindi man kailangan ng ID para magpakilala. Basta't clean name po na kaming apat, sabay-sabay kaming sasakay, o isa na lang yung babayaran. Ayos na ayos po. Sigurado yun po ang mangyayari kasi hindi man kailangan yung identification. Yan no need to present any identification or proof of relationship to any family member when availing the promo. Kaya sabi ni Dizon kasi, tama yung ating paliwanag, it's 1+3, even friends can avail. It's called family because Sundays are usually for families, but it's 1+3. Kahit nagbabarkada, basta 1+3, isa lang yung babayaran. When asked if the government will lose revenue from the said initiative, sabi po ni Dizon, this is a form anya of help to commuters. Walang problema kung malugi yung gobyerno. Gobyerno man yan.
Di ba? Yung gobyerno naman po, sige man ang koleksyon ng taxes. So, importante ito mga kababayan para mabawasan, at least on Sunday, yung burden ng ating mga mamamayan. Kahit magbabarkada, hindi pamilya. Pero pamilya pas ang tawag. So the government runs the MRT, LRT2. So we will lose little revenue, but it is a form of help. Like what the President said, tulong to sa pamilya. O diba? I-viral po ninyo itong ating video para ma-promote, malaman, lalo yung mga Marcos supporters, mga Marcos loyalists, malaman ng ating mga mamamayan sa buong mundo. Pag umuwi sila, mga OFW, pwede nilang i-avail itong Pamilya Pass. Importante na ang mga initiatives ng ating gobyerno, nalalaman ng ating mga mamamayan. Kasi ang nangyayari po, ang ganda ng mga ginagawa ng ating Pangulo, natatakpan po ng fake news ng mga DDS, yung mga controversy, yung mga kwento tungkol kay Sara na wala mang kakwinta-kwinta. Kaya lang, siyempre dapat ibalita kasi interesado yung mga tao sa mga walang kakwinta-kwintang bagay. Diba? Yung mga pagmumura ng mga Duterte, interesado sila. Yan ang natura ng tao eh. Kung ano yung chismis, mga controversy. Hindi din natin maiwasan na magkwento ng mga ganoon. Pero ang intensyon natin, itama yung mga mali. Diba? Pag dapat mangibabaw yung mga fake news. Kaya yung ating pakiusap sa mga Marcos supporters, 31 million Marcos supporters. Pag ganitong mga magagandang balita po, i-viral ninyo. Share lang ng share sa mga kababayan natin, mga kaibigan po ninyo. Yung ating Pangulo para sa pamilya. President Marcos, together with the first family, led the launch of Pamilya Pass 1+3 promo. Next time po, pwede isama yung mga pamilya ninyo. Libre na. Libre na. Isang bayad, apat ang tao. Presidente mismo po ang nagpo-promote. Good morning. Di ba? Sabi ni Molina Daniel, mga DDS, iyak na naman. Iyakan na naman sila. Never nilang naisip ang ganyan, mga kababayan na uri ng pagtulong sa ating mga mamamayan. Sabi ni Adelaida Besas Dilamide, gusto ng Pangulo ang buong pamilya at nagmamahalan, hindi yung bastos at puro mura ang alam. May tama na naman po. Sabi ni Rian Montemayor Paule, ito'y kagalakan sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Sabi ni Minchira Vlog, count me in. Sabi ni Christian Bascon, salamat Mr. President sa magagandang project na nagkikinabang mga tao. Sabi ni Pakawalaw Ka sa Bantang, pinakamagaling na presidente sa kaysaysayan ng Pilipinas. Sabi ni Danilo Oca Marcos, the best president BBM ever. Sabi ni Dory Manuel de Leon Laigo, very humble and hands-on si PBBM. Walang kapaguran. Tapos ang isa, nagliliwaliw. Ahahaha. Tapos mga proyekto ni PBBM, inaangkin pa. Nasa pasyal-pasyal po yung isa, nandun sa Dahig. June 4 pa daw yung uwi. Panay banat ang ginagawa. Sabi sa survey ng Sabi sa survey ng SWS, 93% ang nagsabi na si Sara dapat magtrabaho ka naman. 73% ang nagsabi sa mga sinurvey, tigilan mo na niya yung banat sa Pangulo. 88% yung nagsabi, harapin mo yung impeachment. Yan mga kababayan yung latest survey. Ngayon, yung kanyang number 1 mga kababayan na taga-banat, si Atty. Harry Roque, nagpasalamat kay Sara Duterte sa moral support daw sa kanya. Lahat pang personal po. Walang pakinabang yung ating mga mamamayang Filipino.
Yan ang post ni Harry Roque. Roque thanks BP's moral support. Says political persecution is a test of principle. Malinaw na pagsubok ito sa naninindigan, ngunit hindi ako uurong. Napakayabang. Hindi daw uurong, nasa dahig. Ayaw umuwi dito. Umuwi ka na rito kung totoong sinasabi mong hindi ka uurong. Matagal ka nang umurong, tumakas ka pa nga, kaya puganti ka ngayon. Iniintay ka na ni General Torre. Malamang sa malamang, yung pinagtatawanan ni BP Sara, si General Torre, pag nasilo ka at naiulog sa hawla, iyakan ang susunod niyan. Ngayon, tawa kayo ng tawa. Nasa tingin natin yung tawa ninyo, pang-cover sa pains. Sabi naman ni Sara, nawa ako kay ito ni Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at siyempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi ba naman ni Sara Duterte, confident ako na sobrang galing na abogado ni Atty. Roque na kaya niyang sagutin kung anuman ang akusasyon, paratang o kahit anuman yung persecution na gagawin sa kanya. Lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi ititigil yung cancellation lang ng passport niya. Hindi tayo nagugulat na may case na final kay dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque dahil isa talaga siya sa malakas ang boses at malakas ang loob na nagsasabi kung anong mali sa administrasyon ngayon. Lahat baliktad yung sinasabi ninyo. Kung confident si Harry Roque, hindi sana siya tumakas. Yung arrest order pa lang sana, nang isubpena siya ng Congress, hinarap na niya sana. Tumakas siya Lalo itong non-bailable offense. Qualified human trafficking. Kaya ayon, ayaw mang umuwi mga kababayan. Iniintay pa na matulad siya kay Arnie Teves. Napifeel na ni Harry Roque, pero todo kantsaw pa rin siya mga kababayan at todo yabang. Tarayan niya ninyo, naisunod ninyo ako tulad ng ginawa ninyong pagkidnap kay Arnie Teves. Kidnapping talaga. Ayan si Harry Roque, kasama si Marlica. Kung kababayang Pilipino, Senator, Congressman Arnie Teves. Ay, nahamon ko sila. Subukan niyo akong kidnapping dito. Pakukulong ko kayong lahat. Okay? Yes, narinig nyo yan. Ayan. So lalabanan natin ang mga bangag-bangag, mga ngiwi-ngiwi, and Butod. yes. Abangan niyo po, bago umalis si Lady Dragon, Maharlika dito sa Dahig, malalabas na ang MTV na Bangag, Ngiwi, and Butod. Ayan, may MTV. Choreographed by Alvin. Ayan na lang ang pang-alis stress nila. Di ba? Ang mangantsaw po, abang kaya pa nilang mangantsaw. Pag nasilo sila ni General Nick Torre, mga kababayan, iyakan sigurado yan tulad ng i-deport si Arnie Teves. Sinundo mga kababayan ni NBI Director Santiago. Umiyak si Arnie Teves. Nangyarap mga kababayan ni Santiago sa press con. Marunong din pala niyang umiyak Mr. Maravilla si Teves. Umiyak nang makita yung kanyang nanay. Yan mga kababayan, si Arnie Teves. Umiyak. Niyakap yung kanyang nanay. Kita ko na, naakap ko na yung anak ko. And I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Thank you. Yun din ang mangyayari dito sa walang tigil na nangangantsaw na si Harry Roque. Ganon din po ang mangyayari kay Sara Duterte, kay Bato, kay Bongo. Kasi po, ang kayabangan, wala nga tungang mabuti ang mayabang. Yan ang natura po
O, ito pala yung statement ni Sara. Well, yes. Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? Malabo po. Walang persecution sa kanya. Nadiscover yung mga illegal activities niya sa Pogo. Yan ang rason kung bakit siya may kaso. Qualified human trafficking. Kayo naman po, kaya kayo na-impeach dahil sa inyong pagbabanta at hindi may paliwanag ng confidential funds. Lahat ito kagagawan po ninyo. Didigong naman kaya na nakulong dyan sa dahig dahil sa crimes against humanity na final ng mga pribadong tao, yung mga pamilya ng nabiktima ng war on drugs, AGK. Wala bang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Lahat ninyo tinuturo yung ating Pangulo. Si Arnie Tevez ganun din. Ginagawang scapegoat yung ating Pangulo sa mga kasalanan nilang ginawa. Huwag kami, Sara. Yung lahat ng trouble ninyo, kayo yung may gawa. Tapos sasabihin ninyo, political persecution. Kayo-kayo lang ang naniniwalang ganyan. Kayo-kayo lang ang naniniwalang ganon. Kaya nga 88% ng ating mga mamamayan nagsabing kailangang harapin mo ang impeachment. Pero yung ating Pangulo po hindi affected. Sob-sob lang sa trabaho kahit linggo. Yan po. Pamilya Paz. Good morning po. Magandang umaga po. Nice lang po, pwede na isama yung mga pamilya ninyo. Di ba? 1+3, isang bayad, apat ang tao. Mr. President, hello po. Hello, magandang umaga po. Thank you, good morning. Mr. President. Dito tayo. Yan. Kaya iyakan na naman kayo niyan, mga DDS. Sabihin ninyo, gimmick man lang. Sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin. Ang importante, yung pakinabang ng ating mga mamamayang Filipino. Di ba pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.